Nawawalang gana na po ko talagang pumasok kasi may toxic po talaga sa office. Kamali po tayo nung una kung sino, pero hindi naman po natin binanggit kung sino yun. Kasi gusto ko rin po malinawan kung sino talaga. Kaya ako din mismo, habang nagtatrabaho, inaalam ko kung sino po talaga yung naninira sa atin. I never expect this to happen kasi sobrang bait ko po sa kanila. Grabe yung pinakikita ko sa kanila araw-araw. And I let myself down to them. Laging ate kahit na mas matanda po ako sa kanila. Ate, magbabayad po si ganyan. Homeowner po natin, magpo-full payment po. Yung mga ganun pong bagay. Laging walang anything salita na matatapangan po sila. Never po silang ginanon. At talagang grabe po kung marespeto sa tao. Natukoy ko na po, nalaman ko na po talaga kung sino. Hindi lang po isa. Dalawa po sila. Actually, dinadamay lang po nila yung iba. Kinukuha nila yung loob ng iba. At hindi ko lang po kasi talaga matake kung bakit nagkakaroon po ng ganito. Dapat nga po pagtugunan pa nga namin ng pansin na magtulungan para i-up pa po ang social media ng mga nakaupo po ngayon dahil sa mga issues na nangyayari, dahil sa mga hindi pa rin, walang katapusan pa rin panggugulo po sa mga nakaupo po ngayon. Noong buong January po, napasok po tayo ng early as 8, pinaka-late na po yung 8:30 in the morning. Nag-start po ako ng pagbablog bago mag-end of January. Sabi ko bakit kaya hindi ako maglabas all about multinational. Na walang nagsasabi sa akin na i-vlog ko si Multi. Nauna po yun, idea ko po yun, di bali. Tapos, trinay ko lang na ipresenta kay press yung all about Multi. Yung transparency, yung mga achievement na nangyayari po para ipakita yung mga impormasyon din, yung mga ganap, yung mga road repair sa atin po dito sa multinational. Nagustuhan syempre po ni press. Nagustuhan niya kasi nga naman makakatulong po yun para ipakita po sa atin, pakita po sa mga kamulti po natin, mga residente po natin dito sa multinational, kung ano po yung mga nagagawa po ngayon ng mga nakaupo. Si press, si Village Administrator Mel Marquez, si Vice President Sir Carbon Valenzuela, Ma'am Doc Faye, si Ma'am Laida, si Sir June Velasco, si Sir Renato Reyes. Ang akin lang po, may mali po ba doon sa ginagawa ko na para po sa kanila, para ipakita yung ginagawa po nilang achievement araw-araw. Kasi sabi nga po nung isang naninira sa akin bakit hindi na lang daw once a week? Kung once a week po, syempre ang pananaw natin, once a week lang po tayo kumikilos. Kung once a week din, iipunin natin yung mga ganap, kailan tayo nag-vlog, haba po yun. Sino pong manonood ng 20 to 30 minutes? Ang akin lang po, kaya ako naman in everyday daily vlog talaga is para ipakita sa mga tao na araw-araw po may ganap, may naa-achieve ang bawat isa po na nagtatrabaho po para kay Multi. Tapos, syempre, nung sinabi ko na can't do yung once a week. Kasi kinuusap ako ng taong yun Sabi niya, bakit hindi niya lang every other day? Parang nagulat ako. Dinidictate naman ako na itong taong to. Bakit sa village administrator natin, sa vice president natin, pati sa president natin na everyday din natin doon nakakasama, hindi naman po ako kinokorek o hindi naman ako dinidiktahan kung paanong paraan o kung paanong diskarte. Kasi ganito po yun segment by segment, para mas ma-deliver natin at para mas maintindihan yung taong manonood, kailangan portion by portion. Hindi po pwedeng, eto yung topic na to, biglang hahaluan mo ng topic na yun. Hindi maintindihan specifically ng taong manonood. At least kung nasa retro ka lang, behind the scene, o kaya naman part 1, yung portion na paghukay nila, yun lang muna. Tapos ito pa po nakaka-insulto. Galing din dun sa tao na yun. Sinabi ba naman po sa akin na in front of many na katrabaho din namin, na mas papanoorin niya pa daw yung Tony Fowler po ba yun? Ang akin lang, first of all, magkaiba po kami ng mga content. At ako po, hindi ganun yung content ko Kumbaga, nag-start ako basketball, sports, nagko-coach po tayo. Nag-start po ako doon. Na-monetize po tayo doon. And then, hinaluan ko pa lang po ng ganito kasi nga po, syempre, ito rin po yung journey ng buhay ko Buhay ko to Nilalabas ko din po yung mga nangyayari din sa buhay ko. Kasi akin naman po itong channel na to So, may karapatan
karapatan din naman po kung ilabas din minsan yung ibang topic na gusto ko. Naano po ako nun kasi parang minaliit yung channel natin. Ang akin lang, sa totoo lang, napaka-blessing nga po na ma-monetize tayo. Napaka-blessing din po na kahit papano naka 2,600 plus tayong subscriber. Kasi bibihira lang naman ganito na makakapag-subscribe tayo. Sa Facebook, madali lang po magpindot ng friend request, mag-add. Napakadali po niyan. Kesa po sa YouTube. Sa YouTube nga po minsan akala ng iba may account na sila sa YouTube porket may account sila sa FB Pag pindot nila, can't subscribe kasi nga wala rin sila sigurong YouTube account. So kasi kailangan mo magkaroon ng YouTube account bago ka makasubscribe. Hindi po biro yung journey ko dito sa YouTube na to. Nilaan ko lahat dito. Financially, pagod lahat. Nilabas ko dito. As in. Tapos may taong magaganon sa akin. Twice siya pang ginawa sa akin yun. Wala, kahit hindi mo panoorin yun Ibig sabihin lang talaga nun, so wala kang pakialam din kay Multi. Diba? Wala kang concern kay Multi. Ibig sabihin lang kaya ayaw mong panoorin. Hindi ka supportive kay Multi. Nagsisignify lang yun na wala kang pakialam kay Multi. Ito pa po yung isang tao. Actually, marami pang issues about her, pero yun lang muna po. Ito naman pong pangalawang tao, babae din po siya. Nag-away yung parents ko, mother and father ko, nung time na to. Kasi nga, yung father ko po, nag-aantay sa sasakyan. Yung mother ko po, pumunta ng office para magbayad po ng water. Ngayon po, pagpasok ni Ermat sa office, si Ma'am Elsa Temploy Nuevo po yung nakasulubong po kagad niya. Asawa po ng ating presidente na si Pres July Temploy Nuevo. Tapos po si Ma'am agad-agad tinawag po ako na kay Kevin mo na lang kay Kevin mo na lang ipabayad, si Kevin na bahala dyan. Tinawag po ako ni Ma'am Elsa. Tapos, Kevin, si mama mo magbabayad daw. Sige po ma'am, tinanggap ko po yung pera ng mother ko. Tapos, yung tinanggap ko po yung pera ng mother ko, tapos hawak po ng mother ko yung SOA for the month of February. And then, lumapit po ako doon sa taong to. Sabi ko na, ate, magbabayad po ng water. Tapos sabi ba naman niya po sa akin, sir, dami naman dyan na counter. Bakit hindi na lang sa kanila? Puro sa akin na lang parati. Ang sagot ko po, diba sa'yo yung homeowner? Sa'yo po yung black? Kasi ang alam ko po, kapag kami nagsisettle po ng full payment, dumiretso na po sa counter. Hindi na natin papapilahin yung nagsettle na yun. Yung nagkaroon ng promissory note, yung ginawa natin na promissory note, na diretso na po siya sa counter. Ngayon, lagi na lang po pahirapan. Para lang po sa mga homeowner po natin, sa mga kamulti po natin, talagang binibigay ko yung best na yung kliyente ko po, masatisfy sa performance ko pong ginagawa sa kanila. Talagang todo kasi kaso po ginagawa natin dyan. Sobra. Siyempre, may umiiral na pride pa rin po sa akin. Naisip ko na po ito noon na papasok ba ako sa loob. Noon, nung di tayo nagtatrabaho doon, at least nire-respeto tayo nila. Tsaka hindi po basehan yung nauna nauna ka sa office, pero nauna ako Nauna ako bago pa lang sa office, bago pa lang magkuhaan ng mga tao sa office, nauna tayo. So sana hindi umiral doon. Ako nga hindi umiral yung ganun ko Never ako naging ganun kasi hindi naman ako ganun na tao At hindi rin ako ganito na nag-e-explain pa kung ano yung ginagawa ko. Hindi ako nagtatrabaho ng trabaho ko lang. Gusto ko. Pag nagtrabaho ko talagang beyond expectation. Di pwedeng ito lang. Kailangan meron pa rin akong ibang nako-contribute para kay multinational. Napagtanto ko na sila talaga baka nga mamaya sila pa yung naging dahilan kung bakit yung isang grupo nahati into two. Kasi sa kanila nanggagaling information babato sila ng negative dun sa kabila, babato sila ng negative dun sa kabila. So magkakaroon ng gap on both side na dating magkakampi. Mga board of director pa yung ginaganon nila, pinag-aaway nila. Pagka minsan may mga nakikita sila ng mga konting mali, dapat hindi na nila sinasabi. Kaso nangyayari ganun. Sabi sila ng negative sa kabila, sabi sila ng negative sa kabila. So, ma-absorb nila yung, magkakaroon ng gap ngayon. Ganito pala nangyayari doon, ganito pala nangyayari doon. Kahit simple things lang na water, pinatulan pa. Kawawa din. Tapos si Ate Marge, kawawa din. Si Ate Marge pa nagpasok sa kanila. Tapos si Ate Marge pa yung sinisiraan. Grabe. Ayoko na po magbigay pa ng info kasi hindi ko naman din gusto na mawala sila. Ang akin lang, gusto ko pong magkaayos, magkaliwanagan, na hindi po dapat dumating sa point na ganun. Kasi, paano po tayo makakapagtrabaho lahat ng maayos kung pinupunan natin bawat isa?
Binibilang natin bawat isa, yung trabaho ng bawat isa. Diba? Ako kasi pag nagtrabaho, pakyawan eh. Pag nilatag sa akin, nasa isip ko kagad, tapusin. Hindi po pwedeng hindi ko tatapusin. At nasa isip ko din, tatapusin ko agad. Ngayon, pag tinapos ko, wala na masyadong gagawin. Is makakapag-relax ako for a while. Mag-aantay na lang ako ng panibagong kliyente. Diba? Which is, natatambakan ako ng kliyente po talaga. Wala pong oras na pag nagdire-diretso na po yung trabaho natin, talagang dire-diretso na po. Work from home po tayo sa morning. Kasi nga po, nagde-daily vlog po tayo. Siyempre, in the morning, pagkagising natin, nag-e-edit po tayo. So, yun na lang eh. May upload tayo everyday. Yun na lang. Pag pumalit na tayo ng upload, pag walang video, at pumasok ako, it means hindi ako nagtrabaho ng morning. Nag-skip ako, nandaya ako. Pero hindi eh. Every day, meron akong nilalabas sa video, including Sunday. Kasi Sunday, nagtatrabaho din po ako. Dahil Sunday na lang po yung chance na makapag-vlog ng mga na-achieve po. Kaya pag Sunday, tinatrabaho ko pa kasi yun yung araw na may opportunity na makablog tayo ng 2 to 3 episodes. Right from the very beginning, sobrang pinakita ko sa kanila. Wala pa ako sa office. Sobrang pakikisama ko sa kanila. Ginagawa ko to para sa mga nakaupo po ngayon ng board of director natin. Kasi ito na lang po eh. Kung wala po yung mga sinusuportahan natin, kung wala po yung mga board of director na nakaupo ngayon, wala po tayo. So, sino po dapat ang iangat natin? Sino po ang dapat na ibida natin? Correct me if I'm wrong na mali po itong ginagawa ko na pagde-daily vlog. Pagbibigay araw-araw ng impormasyon, pagbibigay araw-araw ng mapapanood ng mga homeowners po natin kung anong na-achieve ng mga nakaupong board of directors po natin. Hopefully, hindi na po magkaroon ng party po nito. Please lang po. Kasi sana magtrabaho na lang po tayo ng matiwasay, walang manira, walang anything. 'Di ba? Isipin mo kung ikaw, perfecto ka ba? Eh kung paano punuhin din kita, silipin ko din yung mga ginagawa mo. Kung ako nga, hindi kita pinakailanmanan eh. Hindi ko tinitignan yung mga trabaho nyo eh. Wala akong sinasabi sa inyong negative. So sana ganun din. Kasi magkakaiba tayo ng toka eh. Ginagawa ko naman kung ano yung trabaho ko. Nagmo-multitasking ako. So yun na lang eh. Tapos na-issuehan pa tayo ng double pay daw ako. Alam ni Ate Maricar yan kasi siya yung nagbibigay sa akin. Single pay lang tayo. Pare-parehas po tayo dun. Biruin nyo, di ba? Nagmo-multitasking tayo. Ang hirap sa lagay. Napapagod na po ako sa totoo lang. Nakakapagod po. Parang gusto ko nga po mag-quit na eh. Sa totoo lang. Kaso iniisip ko po, paano na yung mga pinaghirapan right from the start? Right from the very beginning. Yun na lang po. Ito na lang po for the last, bago po tayo, papasok na rin po kasi tayo. Ito for the last time po na masasabi ko po sa dalawang tao na yun. Walang bagay, walang tao na permanente. Ako man po, hindi ko iniisip na magiging permanent po ako dyan. Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, magkakasama pa rin po tayo dyan. At hindi rin naman po sa lahat ng pagkakataon, tayo pa rin po ang nandiyan dyan. I'm doing my job 101%. At kahit papano, nakakapag-contribute tayo at nakakahatak po tayo. Hindi po para sa akin, para po sa lahat. Kahit papano naman po siguro, nakakatulong po tayo. Tandaan niyo po ito, yung dalawa pong naninira sa akin until now. Bilog ang mundo. Minsan nasa taas ka, minsan nasa mababa ka. Iikot po yan. Magsisirculate. Doon ka matakot kapag umikot na siya. Kasi ako, continuously, gagawa ako ng mabuti para araw-araw may blessing sa akin. Kasi doon po ako naniniwala. Pero kung parati mong ginagawa is pagtapak sa mga tao, paninira sa mga tao, hika nga ng sinabi ko po nung part 1, talagang matakot ka sa karma.